Titik sa serbisyo, titik sa aksyon, serbisyo, radyo, uno. At ngayon, ang inyong kakampi. Ayun, 15 minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Eto, binabasa ko itong mga komento, mga live comments kaugnay ng ating punto kanina na dapat bang bawasan ang tama bang ginawang pagtatapyas sa pondo ng Office of the Vice President. Alam po ninyo, nakakagulat ano? Doon sa ating komentaryo, parang marami ang sumusuporta o marami talaga nagpapakita ng mga pananaw katulad dito. Sabi ni Joel Zine, hindi ito magandang senyales para sa transparency at accountability ng gobyerno. Sabi naman ni Diana De Lauro, budget cut sa OVP, sana hindi ito magdulot ng masamang epekto sa kanilang operasyon. Sabi naman ni Jose Villamor, ang mga budget cut ay dapat na iwasan, lalo na kung ang mga epekto ay makaka-apekto sa publiko. Nigel Estrella, ang daming komento ito, halos 90. Pero ilan lamang yung mababasa natin, no? Parang hindi daw nito tinutulungan ang bansa. Hindi naman daw makatarungan ng budget cut na ito. Kailangan din ng OVP ng sapat na pondo para magampanan yung mga tungkulin. Ayan. Totoo, no? Maraming pagkakataon na kinakailangan ang budget cut kung ang pupuntahan ng pondo tama rin. Kumbaga tama. Kasi sa pagkakataon ito, uulitin ko lang ano, sa Office of the Vice President, wala po kasing ginagawa ang OVP eh. Di ba? Maliban sa paghihintay sa mababakanting posisyon, which is the Office of the President, wala po siyang ginagawa eh, alinsunod sa konstitusyon. Di ba? Kaya, kung bibigyan tayo ng pagkakataon, di ba? Bakit paghihintay natin sa wala o hahaya lang nating nakatanga ang isang opisina na pwede naman natin siyang magamit? Okay, sabihin na natin nag-resign siya bilang DepEd Secretary. Kung ano man yung naging ano man yung mga naging anong tawag nito, kung ano man yung mga naging dahilan ng kanyang pagbibitiw, bigay na natin sa kanya. But still, we have to open our mind na existing ang Office of the Vice President. Ibig sabihin na nandyan yan. Alinsunod sa konstitusyon, nandyan yan. Di ba? Whether we like it or not, nandyan yan. At nandyan din ang nakaupong OVP o yung Vice President. Di ba? Kaya nga ho, ang recommendation ko sana, bigyan siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang talino sa pagseserbisyo. Ano? Di either na ibigay siya doon sa mga bilang coordinating agency, gawing coordinating agency, isa pulisiya, isa batas, na ang OVP ay magiging coordinating agency sa mga anti-poor projects. Anti-poverty projects. Di ba? Coordinating agency. Para wala siyang hawak na pondo. Kung yun ang pinagdududahan ng mga congressman. Di ba? Kung yun ang pinagdududahan ng mga congressman na ayaw siyang pahawakin ng malaking pondo dahil duplication daw ng mga ginagawa ng DSWD o ng DEDP, ng DOH o ng DOLE ang kanyang mga inilista doon sa kanyang popondohan by 2025. Di gawin natin siyang coordinating agency. Di ba? Pwede yun, di ba? Na tipong, okay, ito ang DSWD, ito ang mas nangangailangan. Kumbaga, siya ang bahala sa prioritization o siya ang nakalista sa kanya kung ano yung mga dapat unahin in times of calamity. Pero siyempre, di ba, bilang ahensya ng gobyerno rin, bilang coordinating agency, titingnan din yung kanyang power. Bibigyan din ng power na i-compel ang ilang mga ahensya ng gobyerno. Kasi nga OVP pangalawa sa pinakamataas di ba? Bibigyan ng power to compel
certain government agencies to do this and to do that unless na i-overrule ng presidente ang kanyang compelling power. Doon pa lang magkakaroon ng, sabihin natin status quo. Kumbaga, doon pa lang magkakaroon ng paghinto. 'Di ba? Kayo, anong basa niyo mga kaserbisyo? Ano? Kasi alam po ninyo ito personally, nangihinayang lang ho kasi ako. Nangihinayang lang ho ako sa sa pagkakataon na pinapasweldo po natin ang Vice President na walang ginagawa. 'Di ba? Kundi maghintay lang. Kaya yun ang yun ang medyo para sa akin hindi katanggap-tanggap. Magkano ang sweldo ng Vice President? It's around less than 400,000 a month. Kung hindi ako nagkakamali. O 300,000 pesos a month. Di ba? Doon sa usapin naman na kasi tinapyasan pati yung kanyang yung kanyang rental sa mga satellite offices. Ang total tinapyasan na rin lang VP Sara. Ang may papayo ko diyan, tanggalin mo doon sa mga nirerentahan. Tanggalin mo. Pero ilagay mo ang opisina ng ang satellite offices ng VP sa mga government facilities. Halimbawa, merong malaking ospital sa mga probinsya. Edi kumuha ka ng isang espasyo doon. Doon mo ilagay yung satellite office. 'Di ba? Kaysa nagbabayad ka ng renta. 'Di ba? Kasi yun ho masakit sa atin Parang masyado na ho tayong maraming binabayaran. 'Di ba? Ito sa pagtatayo ng mga satellite offices ng Vice President, parang doble-doble na ho ang binabayarang renta. Sabi ko nga po, ang OVP ngayon nagre-renta ng dalawang palapag ata ng opisina diyan sa Mandaluyong, sa EDSA. Whereas meron naman pwedeng gamitin ng libre yung Coconut Palace sa Ross Boulevard at yung pinanggalingang opisina ni Leni Robredo, pwede naman gamitin yun Kasi pag-aari ng gobyerno yun, wala tayong babayarang renta. 'Di ba? Ngayon, dun sa mga satellite offices, kung tinapyasan ng mga renta, di gamitin mo yung perang yon para i-relocate sa mga government sites, government facilities, ang Office of the Vice President satellite offices. 'Di ba? Kumbaga, with this budget, 733 million, marami pa ring magagawa ang OVP. At least, to make it appear na tumutulong siya sa gobyerno o gumagawa siya ng pamamaraan para makatulong in her own little way. Di ko ba? Ngayon, kung mamumulitika, kung magpapatuloy po tayo sa politikahan, wala akong mangyayari. Di ko ba? Nababash tuloy si VP na gumagamit siya ng mga bayarang interviewer para lang ipakalat yung kanyang saloobin, yung kanyang sama ng loob na ipine-play sa YouTube every now and then o sa anumang channel ba yan. 'Di ba? Siguro sa pagkakataong ito makipagtulungan ang Vice President. Makipagtulungan ng Vice President whether she like it or not. Kumbaga hindi ka naman yuyukod. Hindi ka naman yuyukod kung yun ang ayaw mo. Knowing VP Sara, hindi siya yumuyukod 'Di ba? Ipakita na lang na seryoso siya sa pagtatrabaho, pero hindi naman tama na mag-zero budget yan. Alam naman natin yun 'Di ba? Hindi naman ho yun. At hindi ho mangyayari yun. 'Di ba? Magandang hapon sa